Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po yung magsimula ng ating prayer meeting ngayong gabi. Tayo po yung umawit. Let's sing There Shall Be Showers of Blessing. Let's sing all verses. The first stanza ready. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor your word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Let's sing another song. Let's sing Count Your Blessings. When upon a meeting you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and we will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you His wealth untold. Count your many blessings, many cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings,
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po sa ating pulong panalangin muli. Halina po at tayo po ay dumulog sa pananalangin. Mapagpalang Ama, salamat po sa gabing ito. Taglay ang buhay lakas na inyong ipinahiram upang gamitin at paggamit. Ang dalangin po namin ay inyong pangunguna, kapangyarihan, pagkilos. Kaya kami una-una humingi ng kapatawaran sa anumang mga karumihan, anumang bagay na lisya at di mo kalooban, at papaging marapat sa pagdulog na may pagsamba, pagpapasalamat, at handang makinig ng mensahe na nais po ninyo na aming higit na pahalagahan at gayon din ang bahagi na kung saan, O Diyos, ay lagi kaming maging mapanalanginin. Kanyang pangunahan ang gawain at ihanda ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong salita. Aming inihingi ang inyong kapangyarihan at pagpapala sapagkat, O Diyos, ito po ang aming kahilingan. Pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let's sing last song. Let's sing Make Me a Blessing. Let's sing all verses 1 to 2. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us what's given to you in your need. Love us, the Master, love you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Po sa atin pong lahat, tayo po dadako sa ating treasure pot at ang atin pong babasahin assignment number 6, divine inspiration evident by the power of God's word. Okay, so sabay-sabay po natin basahin
So makita nyo po sa ating screen. So ready? Read. Assignment number 6. Divine inspiration evident by the power of God's word to convict of sin. Acts 2:37. Now when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Produce faith. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Make wise. Psalms 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Produce joy. Jeremiah 15:16. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Produce peace. Psalms 85 verse 8. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to fall. So tayo po'y dumako sa ating pong mission and vision. Let's read mission and vision statement. Mission: introducing people to Christ, helping them grow, and ultimately reproducing the process in others until his eventual return. Vision: to see every member of the church as a soul winner, then a discipler, and eventually reproduce the process in others also. Maraming salamat po. Sa atin pong mga kahilingan at mga pasasalamat, papuri, salamat po at muli sa mga kagalingan, lalo tigit sa ating pastor, kay Mamo, kay Gideon, kay Brother Jai, at gayon din kay Sir Jonah, at sa iba pang mga kapatid. Salamat sa Panginoon at muli ang ating panalangin, pasalamat ay gayon na lamang ating ipaabot sa Diyos. At gayon din sa mga karaingan, kahilingan na patuloy nating idulog ang programa na meron tayo. Ayan, especially this coming Sunday, ang mga kapatid sa pagdalo ating alsin ang anumang kadlangan at ang kagalak at katuwaan. Ating pong ipagpasalamat at ipanalangin, gayon din po, resume din po ang patungo sa lugar at dako ng bai. Ating panalangin, ang Team Andrew, ang unang pagsabak ng bagong tema na meron tayo this coming Sunday, ating panalangin po. At atin din namang hingin ang biyaya at patnubay at patuloy na pagpapala ng Diyos. Ano po? At sa marami pang mga karaingan, kahilingan, ay siyempre po, meron tayong group chat na kung saan ay doon po na ipadadala ang mga prayer requests. So mangyari lang po na time to time ay kayo po ay nakatunhay dyan upang malaman ang mga prayer requests po natin. Lakip na rin ang ilang mga pasasalamat at patuloy na paghahabilin. Okay, so sa pagkakataong ito, bago po ang mensahe, ay halina at atin munang pakinggan ang special number or song number ngayong gabi. Onward and forward, both body and soul, for the heavenly prize, for the look in his eyes, and for the crown that will not fade away. Forget things behind, reach farther ahead. Follow the Savior's example.
no shame, with boldness pursue the approval of Christ in all that you do. Proclaim His great word, be consumed in His love, pursue Him alone until with Him above. Press toward the mark, strain toward the goal. Press onward and forward, both body and soul, for the heavenly prize, for the look in His eyes, and for the crown that will not fade away. Forget things behind, reach farther ahead. Oh, follow the Savior's example instead. Count all gains but loss, and all losses but gain to know Him, our glory, our own. Forget things behind, reach farther ahead. Oh, follow the Savior's example instead. Count all gains but loss, and all losses but gain to know Him, our glory, our own. Okay, sa atin pong mga ngaral ngayong gabi ay atin pong inimbitahan through virtual ang pastor o missionary po natin. Ang Pastor Ricky is supposed to be, pero dahilan daw nga po sa maraming bagay na pinagkakaabalahan, ay ang Pastor Ike naman ay agad-agad nakatugon. So narito po ang mensahe at dadalhin po sa atin ang ating missionary sa Kabatuan, Iloilo, ang Pastor Ike. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Muli ay isang pribilehiyo ko, isang pagkakataon muli na ako'y maging kabahagi ng ating gawain sa ating pulong panalangin. At gusto ko lang po ay mag-aral tayo salita po ng Panginoon tungkol pa rin po sa ating topic for this month about for getting the past and pursuing our goal, sapagkat wala po tayong mararating sa buhay po natin kung wala po tayong goal. Kailangan mayroong goal. So gusto ko lang po i-share po sa inyo ang isang kwento po sa Bible na kung saan ay na-reach po ng isang tao yung kanyang goal. Ano po kanyang ginawa para ma-reach niya yung kanyang goal? Okay? So, samahan niyo po ako sa isang pagbabasa ng salita po ng Panginoon. Please open your Bible on the book of Joshua, chapter 14, beginning from verse 6 to up to verse 15. Okay? So, andyan na kayo? Wala ako narinig Amen? Narinig na ba? Amen. Okay. So, basahin ko, sundan ninyo yung mga talata at pagkatapos po nito ay ating titingnan kung ano pong pinapakita po sa atin ng mga prinsipyo na magamit po natin upang makapagpatuloy tayo, upang marating po natin yung ating goal natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Joshua chapter 14, verse 6 ito po sabi, Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses the man of God
concerning me and thee in Kadesh Barnea. 40 years old I was then when Moses, the servant of God, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him a word again, and it was in my heart. Verse 8, nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly follow the Lord. And Moses sware on that day, saying, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thy inheritance, and thy children forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. And now, behold, the Lord had kept me alive, and he said, 40 and 5 years, even since the Lord was spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old. 11, and yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me, as my strength was then. Even so, if my strength now for war, both to go out and to come in. Now therefore give me this mountain, whereof the Lord spake in that day. For thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Verse 13, and Joshua blessed him, and gave unto Caleb, the son of Jephunneh, Hebron for an inheritance. Hebron therefore came the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. And the name of Hebron before was Kirjat Arba, which Arba was the great man among the Anakims, and the land had rest from war. Purihin ang pagkabasa ng Panginoon. Sa isang daliman lang naman namin Diyos, manatakilas, maraming salamat po Lord sa pagkabasa ng salita. Pagpalain niyo Panginoon ko ang aming pag-aaralan ngayon, pag-uusapan ngayong gabi Panginoon. Dalangin po namin na linisin niyo po ang aming puso't kaisipan, na kami Panginoon ko ay maging pagpapala upang yung salita po Panginoon ko ay may layang dumaloy, maging Panginoon ko ang tapakinig ay magkaroon po Panginoon ko ng understanding sa aming pag-usapan tonight Panginoon ko. At muli, maging po sa signal na nawa Panginoon ko ay ginagapin niyo po maging huwag nawa maging hadlang upang mahadlangan Panginoon ko ang aaral po namin ng salita ng Diyos. Maraming po salamat. May the Spirit work in our midst. Panginoon ko, even though Panginoon kami ay virtual, dalangin po na ito po ay maging kasangkapan magamit upang yung salita Panginoon ko ay maging pagpapala sa bawat isa Panginoon. Maraming salamat sapagkat lahat po dalangin po namin sa Jesus. Amen. Okay. Muli ay magandang gabi sa inyong lahat at ako po ay nagkapasalamat bilang inyong misyonero ay naging kabahagi ng ating gawain ngayong gabi. At kami po ay lubos na nagkapasalamat sa patuloy ninyong suporta, panalangin at patuloy na kalinga sa misyonero. At ang ating gawain dito sa Cabanatuan, Iloilo ay nagkapatuloy sa kabila ng pandemic. Medyo mahirap po ang aming laban dito dahil tayo po ay nagsimula pa lamang ay ganito ng sitwasyon. But may biyaya po ang Panginoon at tayo po ay nagkapatuloy. At harinawa ay matapos na po ito at makapagpuswing po tayo sa ating ministry, makapagpuswing po tayo sa ating gawain. At muli ay gusto ko po lang ibahagi po sa inyo yung kwento po na ito sa ating nabasa, na kung saan ay nakarating na po ang nation of Israel sa kanilang promised land. Okay? Ang pamagat po ng ating title, ang pamagat po ng ating pag-usapan tonight is I Want That Mountain. So dito makikita po natin dito na kung saan ay nag-demand po si Caleb ng inheritance po sapagkat na-reach po ni Caleb yung kanyang goal.
na-reach po ni Caleb yung kanyang purpose, yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Okay? So, kung titignan po natin, balikan po natin ng konting istorya nito, ay nang sila po hindi po nakarating ng Promised Land, ay nagpadala po ng spies ang nation of Israel para titingnan po yung Promised Land. At one representative, one spy in every tribe. So 12 spies ang pinadala po doon sa may Promised Land. And nangyari po na nang bumalik po yung 12 spies na yon, ay mayroong 10 na salita ng negatibo. Ang tawag po doon ay bad report or evil report sa Bible College po ang tawag po doon. At negatibo po kinang tugon. Ang sabi niya, hindi natin kaya na kubkubin yung bayan na yun sapagkat ito po ay fenced cities, and then yung mga tao doon ay mga giants, malalaking tao. At sabi nila, sabi po doon sa Bible ay doon sa Numbers chapter 14 ay tayo ay parang tipaklong sa paningin nila. At ang tao ay nagkagulo sila at nagkaroon po ng chaos at nagkaroon sila ng pag-iisip na bugbuo sila ng grupo at bumalik lang sa Egypt. So, but this fellow, may dalawang spy na tumayo at nagsalita. No, sabi niya hindi. Ang lupa na ipinangako sa atin is truly a good land that's fluid with milk and honey. Sabi ng dalawa na kung saan ay sabi niya tumindig sila. Na kung saan sabi niya hindi, ang Diyos makasama natin yung Diyos kung tayo ay hindi magrebelde against sa Diyos. Tayo lang ay sumunod sa Diyos. Okay? So it so happened nga kung saan yung dalawang spy na ito ay nagsalita ay in the person of Caleb and Joshua. So, kung titingnan po natin yung Bible, ito lang po ang dalawang persona na ito out of the millions na ginilabas po ng Panginoon from Egypt to the Promised Land na nakatungtong o nakapasok sa Promised Land. Even Moses hindi po nakarating. Ang sabi po dito ni Caleb, nang siya po ay nakarating na sila doon sa inheritance sa lupa, nakarating na sila at pinagparte-parte na po yung lupa. At sabi doon sa pagparte-parte ay ang ginamit na pamaraan para partihin ay palabunutan, draw by lots. Kung balikan mo po natin yung chapter 14 verse 2 ng chapter 14, ito yung ating mababasa. Sundan niyo lang po. By lot was the inheritance as the Lord commanded by the hand of Moses for the 9 tribes and 4.5 tribes, sapagkat yung 2.5 tribe ay binigay niya po before doon sa may other side of Jordan River. So ang natitira lang 9.5 tribe, yun po yung bibigyan po doon sa may Promised Land. So draw by lots. Ngayon, pagdating doon na marinig ito ni Caleb, sabi niya parang hindi ata patas. Parang hindi yata tama yon na palabunutan yung pagparte ng lupa. Kaya si Caleb tumayo. Sabi ni Caleb, sabi niya, may pangako sa akin si Moses, yung man of God, na kung ano man matutungan ng iyong paa ay mag-iyo. Okay? So, ang reason ni Caleb kung bakit ito ay kanyang idiniman kay Joshua, kung ating titunghayan yung ating binasa kanina, 3 beses na binanggit yung phrase na, for I am holy, follow the Lord. So dito makikita po natin yung argumento ni Caleb, ibigay mo sa akin yung pangako, yung lupa na iyon, sapagkat ako'y sumunod ng lubos sa Panginoon. Okay? Kaya sa verse 12 ng chapter 14 ng Joshua, sabi ni Caleb, nagdemand siya, now therefore give me this mountain. Kasi ito yung natungtungan ni Caleb eh. Ibinigay, ito yung hinihingi ni Caleb. Ba't ako idaan mo sa palabunutan?
Kasi iba yung akin naging daan noon. Ako lubos sa sumusunod ng Panginoon, and then palabunutan, mukhang hindi tama. Kaya si Caleb nag-demand siya. Ngayon, alam naman ito ni Joshua na may sinabi si Moses kay Caleb na yung lupa na matutungan mo iyo. Kaya walang magawa po si Joshua sa hiling ni Caleb, kundi ibigay kay Caleb yung hinihingi niya. At nangyari po na yung lupa na yon na hiningi po ni Caleb ay yung bundok ng Hebron. Okay? Kung if you're going to look the Mount Hebron, kung geographically, ito po ay mataas na bundok. At siyempre pag mataas na bundok, maraming puno, marami po siyang tubig na ipoproduce. At kaya sa baba niya, of course, mayroong taniman, maging productive po yung lugar na ito. Kaya nakita ito ni Caleb na mas maganda na lugar. Kaya hiningi po ito ni Caleb kay Joshua. Dahil si Joshua naman, alam naman yung bagay na ito, ibinigay kay Caleb yung bundok ng Hebron. Okay, so, ngayon, dito tayo sa ating lesson ngayon tonight. Ha? Ano ang ginamit ni Joshua, ni Caleb, para ma-reach niya yung kanyang goal? Na kung saan ay nagtagumpay sila na marating po nila yung promised land. Tandaan po natin na yung pagdating po nila sa promised land, hindi po madali na bagay. Mahirap po na bagay. Tandaan po natin na kung ilang years po nag-wander ang Israel in the wilderness para lang ma-reach po yung promised land. It took them 40 years para marating po yung promised land. So, yung mountain, yung mountain ay yung promised land ay it's just like mountain, maihambing po natin sapagkat sa promised land ay lugar ito ng kasaganaan, lugar ng kalayaan. Not only spiritual, but also abundance in life. Kasi sabi nga ng Bible, it floweth with milk and honey. Kaya abundance of life ang sinasabi po dito. Tayo na mga mananampalataya, tayo ay mayroong tayong mga mountain na tayo ay marating po natin na ating inaakyat. Ang buhay pananampalataya is like mountain, no? Kung di na po natin yung picture po ng ating yearly theme, di ba, nakita natin doon, may mountain, tapos may flag, so naka-summit po siya. So each and every one of us ay mayroong tinatawag na mountain. Pag tayo po ay tumatakbo sa buhay pananampalataya, ang goal po natin ay ma-reach po natin yung mountain. Ma-reach po natin yung tuktok ng bundok kung saan naroon po yung glory ng Panginoon. Naroon po yung kasaganaan. Naroon po yung pagpapala. Okay? Just like Caleb na kung saan hiningi po niya yung mountain na yon. Hiningi po niya yung bundok kay Joshua. Okay? So, God has a mountain for you and me. Each and every one of us has a mountain. Mayroon tayong mountain. Iba-iba nga lamang. Okay? Hindi magkapare-pareho yung ating mountain sa bawat mananampalataya. Iba-iba yung ating buhay. Iba-iba po yung ating pinagdadaanan. Iba po yung ating pinanggalingan. Kaya iba-iba po yung ating hinaharap. Iba-iba po yung ating yung pamamaraan po na ma-reach po natin yung tuktok po ng bundok po na yon. Okay? Sa pag-akyat po ng bundok, kailangan po natin yung determination. And of course, pananampalataya. Kailangan po natin yung faith. Hindi mo ma-reach ang bundok, yung tuktok, yung goal mo kung wala kang determinasyon. Kung wala kang pananampalataya. Na kung saan ito yung ginamit ni Caleb at si Joshua para ma-reach po nila yung kanilang goal. Okay? So,
ang daan pabundok ay hindi palagi matiwasay yun. Pag sinabi mo akyat ka ng bundok, expect mo na yun yung mga trail doon. Expect mo na yung mga hindi magandang daan doon. Expect mo na yun. Kasi yung bundok is not always a clear cut. Walang mark ko doon. Okay? Sapagkat hindi natin pwede pagkaila na sa pagkakaroon ng bundok ay tayo po'y lumalapit po sa Diyos. Okay? At hindi naman hahayaan po ng Diablo yun na lalo kang makapalapit sa Diyos. Ang purpose po niyan, hihilain ka pababa. Okay? So, hindi po madali. Sabi nga po, ay hindi po madali po ang maging Kristiyano. Po mahirap ang magpaka-Kristiyano. The life of a Christian is hard and difficult sa ating treasure pot. Ito po yung sinasabi po doon. No? So, kinakailangan po natin ng determinasyon at pananampalataya. So, titingnan po natin, hayan po natin dito, ano yung ginamit ni Caleb para ma-reach po niya yung kanyang mountain. Para ma-reach po niya kanyang goal. Una-una, si Caleb ay mayroon siyang tinatawag na outset. Ano po yung outset? Yung start, yung beginning. Okay? Paano si Caleb nagsimula? Si Caleb nagsimula sa pananampalataya. Si Caleb nagsimula sa pagsunod sa Panginoon. Okay? Kung titignan po natin ay sa pag-akyat po niya, sa pagsunod niya, even sa pagsimula pa lang, si Caleb po ay masunurin po sa Panginoon. Okay? Inuuna po niya yung Panginoon. Kung titignan po natin, si Caleb nang magkaroon ng report na evil report, tumayo si Caleb. Hindi, no. Ang bundok na iyon ay masagana, magandang tirahan yon. Tumayo po doon si Caleb, sapagkat alam ni Caleb na yung sa simula pa lamang kasama na yung Diyos. Hindi makukup natin yon kasi kasama natin yung Diyos. Ibig sabihin, si Caleb, nagsimula po siya, yung outset niya ay kasama po niya yung Diyos. Nauuna po yung Diyos. Sabi po doon sa Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo muna yung Diyos. Kaya sa pag-reach natin, sa paghangad po natin ng ating goal, dapat ay nauuna po yung Diyos. Hindi po palagi nahuhuli po yung Diyos. Dapat, ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung kalooban po ng Diyos? Ano ba yung daan ng Diyos? Dapat, God must come first. Kasi pag hindi po natin pahintulutan nga yung Diyos mauna sa buhay po natin, hindi po natin ma-reach po yung goal po natin. Mahihirapan po tayo. Don't rely doon sa ating kakayanan. Yun na nga mabigat sa mga magagaling, sa mga marurunong. Kasi nagre-rely po sila sa kanilang kaalaman, karunungan. Kaya, ang nangyayari, hindi pa nakapagsimula, talo na. Kaya tingnan natin po yung 10 spies. Hindi pa nila, nag-spy pa lang sila. Hindi pa nila kukubkubin yung promised land. Anong sabi nila? Ay, hindi natin kaya yon. Negatibo na agad. Ano nangyari? Hindi nila abot yung promised land. Kasi hindi pa lang, sa simula pa lamang, hindi na nila kasama yung Diyos eh. But si Caleb, sabi niya, no, sama, makukukup natin yan if God be with us. Kasi alam ni Caleb na pag uuna yung Diyos, magkatagumpay sila. Okay? Pag sumubra naman yung iyong alam, nangyari naman sa kanila, di ba yung kwento ng Jericho, after the fall of Jericho, mayroon isang bayan doon, yung bayan ng Ai, kukupkubin nila, kaunti lang tao doon, kaunti lang padala natin. Ano nangyari sa kanila? Talo din sila. Kaya dito napakahalaga sa pag-reach natin aspire natin ng ating goal, dapat nauuna po yung Diyos. Dapat uunahin po natin kung ano yung kalooban po ng Diyos. Huwag tayo mag-rely sa ating galing, sa ating talino, sa ating husay. Ano man husay mo, isa lang mahusay. Isa lang magaling. Diyos lang. Higit lalo sa gawain po ng Panginoon. Pag nagmamagaling ka sa gawain po ng Panginoon, makikita mo, ipakita sa iyo ng Panginoon in your face, mali ka riyan.
sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng hustisya. Ipakita sa atin ng Diyos na yung ating mga pagkakamali, yung ating mga pagkukulang. Just like the Israel, pinapakita sa kanila. At salamat naman sa Panginoon sapagkat even ang Israel ay matigas ang ulo, bumabalik po sila sa Diyos. For past 40 years, nakarindi sila doon sa Promised Land. Sana, kung mayroon man tayong mga bagay na ginagawa na hindi kalooban po ng Panginoon, balik po tayo sa Diyos. Kung mayroon man tayong goal na gina-aspire, dapat uunahin po natin, ano ba yung sinasabi ng kalooban po ng Panginoon? Ano ba yung nais ng Diyos? So, it must be, there will be an outset. Ang simula, dapat nagsisimula ka sa kalooban po ng Panginoon. Ibig sabihin, ang simula mo tama. Mahirap magsimula na ang simula mo mali. Mahirap na itama po yun. May tama mo man yun, marami pong problema pong kakaharapin ka doon. Subukan mo tumayo ka ng bahay na mali yung pundasyon. I-repair mo man yun, maraming matrabaho, magastos, ay mangyayari, ulitin mo na lang. Kaya kung meron tayo nagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, balik po tayo dun sa tama. Kasi yun po yung ginamit ni Joshua na ginawa. Nagsimula po siya sa kalooban po ng Panginoon. The outset of Joshua. Okay, that's the first point. That is the first point. At kung madagdag ko lang, to summit our mountain, we must follow wholly the Lord. So, yung phrase na yan, tatlong beses binanggit po yan sa chapter 14, ito po yung ginamit ni Joshua. Okay? He follow the Lord. Okay? So, follow the Lord. So, this is the first one, the outset. The second one is the outlook. Okay? Yung outlook is mental attitude or view. Ano ba yung kaisipan mo sa pag-reach mo ng goal o sa pag-abot mo ng goal mo? Ano bang kaisipan mo? Okay? Alam po natin na sa pag-akyat mo ng bundok, hindi mo madali. Mahirap po. Sabi natin kanina, the life of a Christian is hard and difficult. Expect mo na yon na mayroong mga opposition po doon. Okay? Pero sabi po ng Bible ay maggalak ka. Maggalak ka. Maggalak ka. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Alam niyo po, medyo mahirap po unawain po yun na ikaw ay may kinaharap. Sabihin mo yung rejoice. Pero ano bang sinasabi po natin dito? Alam po natin na pag tayo ay mayroong aakyat po tayo ng bundok, ay every hindrances, every troubles, every trials na humarap po sa atin at ating ito na tatawiran, di ba nakagalakan po yon? Dapat magalak ka na matawiran mo yung bawat hindrances, trials ng buhay po natin. Sapagkat doon, makikita mo yung biyaya po ng Panginoon sa atin na tama pala yung aking tinatahak. Again, trials, hindi po, kasi baka palo naman po yun, Okay? So, trials, okay? So, dito, sa pag-akyat po natin ng bundok, kailangan po na mayroon tayong katuwaan. Sapagkat in every steps we move upward, ay isang tagumpay po yun. Ano po ang dapat natin gagawin para maabot po natin yung bundok natin, maakyat po natin? Ano dapat yung ating pananaw? Ano po yung ating dapat view doon? Dapat ang ating mata palagi nakatuon sa Panginoon. Habang tayo umakyat sa bundok, tumitingin tayo doon sa may tuktok na naroon yung Panginoon. We must keep our eyes on the Lord. Kung tinan mo yung mga mountaineering, nag-mountaineer, gano'n man kahirap yung inaakit lang bundok, ang kanilang focus ng kanilang paningin, yung kanilang kaisipan, maabot po yung tuktok, yung summit. Tingnan mo yung umaakit ng Mount Everest, wala sila ibang hinahangad, maabot yung tuktok. Wala naman tao doon. Madami nang namatay. Tayo, pag umakyat ng bundok,
naroon ng Panginoon. Kaya dapat tayo nakafocus doon sa Panginoon. Sila nga nakafocus sa summit sa tuktok Wala naman tao doon mayroon tayong Panginoon na nag-iintay po sa atin. So, just keep our eyes focused on the Lord, okay? Keep your eyes on where you are headed. So, dapat nakapokus yung mata mo doon sa Panginoon, sa ating goal. Dapat doon natin ang ating focus, no? Sabi doon sa may Hebrews 12, let us lay aside, no? Yung mga mabibigat, iwan po natin yon. Ang focus po natin, marating po natin yung ating summit, yung ating mountain, yung tuktok. Okay? Don't look back. Huwag kang tumalikod. Ito na nga problema. Ito yung nangyari po sa atin. Minsan, kadalasan, na tayo po'y lumilingon. Kaya sabi doon sa ating team this month, forget the past. Forgetting the past, pursuing our goal. Huwag mong lingunin yung likod mo, yung nakaraan o nakalipas. Palagi ka nakatingin doon sa iyong goal. Doon ang focus dapat natin. Doon ang ating mata nakatingin kung saan tayo tutungo. Huwag tayo lumingon sa likod. Kung titignan po natin isa sa mga pangangaral po ng Panginoon Jesus, sabi niya, wala daw tao na nag-aararo na tumitingin sa likod. Ang tingin niya doon sa harap niya para marating niya yung nais niya marating. Kaya ang example po ng Panginoon napaka-practical. Sinabi ng Panginoon yon 2,000 years ago hanggang ngayon applicable pa rin. Saka nakakita ng tao na nag-aaral na nakalayo sa likod. Sige nga. O sa atin dyan, o sa inyo dyan, kung wala ng kalabaw ngayon, naka-hand tractor. Wala po nag-hand tractor na nakalingon sa likod o nag-araw nakalingon sa likod. Palagi nakatingin sa harap yun. Lilingon sa likod yun, baka tinawag siguro, break time, kaya na muna. Siguro lilingon yun. Pero habang nagkatrabaho, nag-aararo yun, ang tingin po nun, palagi sa harapan. Okay? Alam niyo kung bakit sinasabi po na sa harapan, na huwag tumingin ka sa likod at sa harapan ka lang tumingin. Pag tumingin ka sa likod, tiyak, yung inaararo mo hindi maayos. Hindi maayos, hindi mo maitama yung pag-araro mo. Mayroong mga sablay ho doon. Pag tumingin ka sa likod. Pag tumingin ka sa harapan, tama yung pag-araro mo at nakaproduce ka ng straight line. Maging tama, nakaproduce ka ng straight line. Kung kayo ay naging observant, lalo sa mga gumagawa ng tudling, yung taniman ng mais, yung taniman po ng mais, kung kayo ay naging observant kayo, kasi dito maraming bukid sa amin dito ang paggawa ng tudling, wala pong latid yun. Pero tingnan mo, pag tumubo na yung mais, mga isang dangkal, makita mo yung linya, tuwid. Bakit tuwid? Hindi naman perfect na straight, pero makita mo talaga yung tuwid niya. Makita mo talaga yun. Lalo pag yung nabunuhan na, nagbiberde-berde na, makita mo yung ganang tingnan, tuwid siya. Bakit tuwid? Kasi paggawa niya ng tudling, nakatingin siya doon sa harapan. Nakafocus siya doon kung saan siya tutungo. Ganon din po tayo mga mananampalataya. Dapat ang ating focus ay sa harapan, huwag tayo tumingin sa likod para ma-reach po natin yung ating goal. Kaya pag gumagawa ng tudling, straight line siya kasi yung goal niya, doon siya pupunta Doon ang punta niyan, doon sa may puno ng kawayan, doon ako tutungo. Kaya pag tinan mo, straight ang line niya. Dapat tayo ganito din po. Huwag tayo lumingon. Forget the past. Lahat tayo ay mayroong mga hindi maganda nangyari sa buhay po natin. Huwag tayo magduwal po doon. Iiwan na po natin yon. Doon tayo tingin sa harapan. Kung saan, naroon po ng Panginoon. Makaproduce tayo ng straight line. Okay? We must be optimistic. Looking good, not bad. Dapat mag-optimistic ka. Kasi, pag naging pessimist ka, hindi ka pala nakasimula, talo ka na. Kagaya ng 10 ng evil report. Hindi pa sila nakapagsimula, spy pa lang sila, talo na sila. Buti lang, meron Joshua at Caleb.
na optimistic? O hindi, kaya natin yun. Huwag lang tayo ay lumayo sa Panginoon. Ang kasama natin yung Diyos. Salamat na lang, mayroong optimistic. Like just like kagaya ni Caleb at saka ni Joshua. So let us be optimistic. Kasi, bakit tayo maging optimistic? Ay yung Diyos na nangako sa atin eh. Oh, He is the author and the finisher of our faith. Eh, pangako ng Diyos yun na hindi ko kayo iiwan, nagpapabayaan. Ano mang mountain tayo, sasamahan po tayo ng Diyos. Kaya, let us be optimistic. Manangan tayo dun sa pangako po ng Diyos. This is the second one, the outlook. Yung outlook, dapat tayo ay nakatuon yung ating mata sa Panginoon. Don't look back, be optimistic. That is the second one. Third one is the outreach. Okay? Outreach. Tayo po ay, sabi po ng Bible sa Corinthians chapter, 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are the ambassadors of Christ. So, ang ibig sabihin na sa pag-akyat po ng bundok, we have to extend our hands. Huwag tayo makyat ng bundok ng tayo lang. Mag-akay tayo ng tao na aakyat sa bundok sapagkat pag-akay mo noon, dinadala mo yung tao sa Panginoon. Oh, i-extend po natin yung ating kamay. Medyo mahirap, may kahirapan kasi nga tayo nga hirap na eh. Tapos aakay ka pa ng iba. Dagdag hirap po yun. Pero, yun po ang kailangan po natin. Na i-extend po natin yung ating kamay na mag-akay ng kaluluwa sapagkat ayun po yung ating iniwan na trabaho ng Panginoon po sa atin. Mag-reach out tayo. Mag-reach out tayo ng ibang kaluluwa. Okay? Kasi pag naka-reach out tayo ng ibang kaluluwa, ito'y maging kasama natin sa pag-akyat ng bundok. Pag dumami kayo, o pag dumami tayo na umakyat ng bundok, sama-sama, magtutulungan po tayo. Ano man kahirap ang trail, kung may kasama ka, nagtutulungan, naging madali. Tingnan mo po yung, kung nakita po yung nag-akyat ng Mount Everest, di ba mayroong mga team yan sila? Nagtutulungan sila, kaya sila ay nakakasamit sila. So, tayo biyang mananampalataya gayon din. Tayo ay dapat ay i-extend natin ang ating kamay sa mga tao na maakay natin sa Panginoon. Kag sa ating paglalakbay ay tayo ay i-extend natin yung tulong natin sa ating mga kasamahan. Kasi pag hindi po natin i-extend, hindi tayo magsasalita, ay nangyari na kuwan lang tayo, naging selfish lang tayo. Iyo-iyo, akin-akin, kanya-kanya tayo. So, we have to speak. We have to extend. We have to outreach. Yun ang ginamit ni Joshua, ni Caleb at saka ni Joshua para ang tao mahikayat niya papunta sa promised land. Paano kaya tingnan natin, no? Ang ginawa ni Joshua, nang sila ay, ang tao ay nagbigay ng bad report, nagbigay ng evil report, ang tao ay nang lumo sila. Sabi po ng Bible, their heart melt. Nang lumo sila, sabi nila, gagawa tayo ng pinuno, babalik na lang tayo sa Egypt. Yun pong sabi niya. At sabi ni Caleb, tumayo si Caleb, tsaka si Joshua. Hindi yun. Ang lupa ay isa really good land that floweth with milk and honey. So, kailangan natin ay lumakad, huwag tayo magrebelde sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos, at ako'y nakakatiyak, kasi pinangako ng Diyos sa atin ito, na ang Diyos kasama natin. Salamat na lang mayroong Caleb at saka Joshua na nagsalita. Anong nangyari po? Because sa salita po ni Caleb at saka ni Joshua, ang tao po ay sumunod at ito na nga, nakarating sila sa promised land. Kung titignan po natin, nalagay pa nga sa alanganin yung buhay ni Caleb at saka ni Joshua doon nang sinabi niya yun Kasi kumontra sila doon sa gusto ng tao, nasabi doon,
gusto na sila batuhin ng mga tao. Salamat na lang doon sa courage at saka determinasyon ni Caleb at saka ni Joshua na i-pursue, na i-possess yung promised land. Because Joshua and Caleb speak, because Joshua and Caleb outreaches those people, narating po nila yung goal po nila. Narating po nila yung kanilang promised land. Na-reach po nila. Tayo ganun din po tayo. Dapat tayo ay we need to speak. We need to help others. Especially yung kasamahan po natin sa pananampalataya. Sabi po ng Galatians, let us not weary in well doing. Huwag tayo maghinawa sa pagtulong sapagkat tayo ay mag-aani sa tamang panahon, lalo na especially in the household of faith. Sabi po ng Galatians, no? So tutulong tayo. Huwag tayo na minsan kasi may mga pagkataon na mayroon tayong mga kasamahan na medyo hindi na maganda yung kalalagayan, lugmok na nagkaroon na sila ng problema, minsan tatapakan pa. No, ang kailangan po nila encouragement. Kailangan nila tulong. Kaya nila kamay na i-extend para sila ay hilain. Kagaya po ng ginawa po ni Joshua at saka ni Caleb. At nangyari po ang kalooban ng Panginoon na makarating po ang nation of Israel sa promised land, sa lupang pangako. Okay? So, if we allow ourselves to be guided by God, to follow God, sabi po ng ating binasa, because I am holy, follow the Lord. Kung hahayaan po natin na mayroon po tayong outset na kung saan nauuna po ng Panginoon, ang ating pananaw ay nakatutok sa Panginoon, mayroon po tayong kaisipan na kung saan mag-akay, magsama, tumulong sa ating mga kasamahan, ano po yung outcome? Okay? Ano po yung outcome? Of course, blessing. Una po, blessing. Ano po nangyari po sa kanila? Dahil dun sa outset, sa outlook, sa pag-outreach ni Joshua at ni Caleb, nakarating po na sa promised land. Nakarating po sila sa promised land. Okay? Pagdating na sa promised land, pinaghati-hati po yung lupa na yon. There is a rewarding. May reward. Kaya sa Panginoon, alam naman po natin yun eh. Hindi naman nawabaliwala yung ginawa mo sa Panginoon eh. Ano man ginawa mo, maliit mo na malaki, mayroon po yung kanlipala na naghihintay po natin, naghihintay sa atin ang Panginoon. So, lahat po ng ginawa po natin ay rewarded. Kagaya po kay Joshua, kay Caleb, sabi niya, give me this mountain. Ibigay mo sa akin yan. Bakit nakapagdiman si Caleb? Sabi niya, because I wholly follow the Lord. Buong puso ako na sumusunod sa Panginoon. Kaya ibigay mo sa akin yung bundok na ito. Kung wala magawa si Joshua, kundi ibigay. Sapagkat nakita naman niya yung ginawa ni Caleb. Kaya pag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, tayo po ay nagpatianod sa kalooban po ng Panginoon, ang Panginoon mo, wala naman gawin yun eh. Kundi tayo pagkapalain. Kundi tayo i-reward po tayo ng Panginoon. Especially sa gawain po ng Panginoon. Huwag lang po tayo lilihis sa kaliwa, lilihis sa kanan. Tayo ay nakatutok ang ating mata sa ating goal, na marating po natin yung summit po natin, marating po natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Okay? Mountain alam niyo po pag tumayo umakyat sa bundok, tayo po ay nakaranas po ng kagalakan. Every time na tayo po ay naka-step up, nakaakyat po tayo ng bundok, umaangat habang tayo umakyat, alam mo naroon yung kagalakan. Naroon yung kagalakan po natin. So, sa panahon ngayon, sa ating buhay pananampalataya, you are just na tayo po ay climbing a mountain. Ang tanong ngayon sa atin, sa panahon ngayon, sa ating buhay pananampalataya, saan tayo ngayon sa pag-akyat ng ating bundok?
nasa footsteps, halfway, almost at the top. Kung saan man tayo kapatid, ngayon, sa panahon ngayon, sa pagkatang bundok po natin, keep climbing. Kung mayroon man tayo nakikita na ginawa na hindi kalooban po ng Panginoon, itama po natin and keep climbing. If we keep climbing, we could reach our goal. Maaabot po natin yung ating hinahangad o yung ating ginugusto. Maabot po natin po yon. Sabi kasabihan, ang umaayaw hindi po nagwawagi. Ang nagwawagi po hindi po umaayaw. Huwag tayo umayaw. Walang ayawan po dito. Keep climbing. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, tayo po'y manalangin sa gawain ng pagkakaloob. Dakilang Diyos amang makapangyarihan, marami pong salamat sa buong maghapon. Sa Panginoon ay kami po ay may gawain din naman sa pagkakaloob. At ang iyong salita po sa amin pong buhay, mensahe Panginoon, at sa mensahe nga po ng aming pong pagbibigay at pagkakaloob sa tithes and offering. Amin po yung dinadalangin, Ama, na ito'y pagpalain niyo po. Bahagi po ng aming pananambahan sa iyo, kaya po kami ay dumadalangin. At kung aming lapit sa iyo ng papakumbaba, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. O soul, are you weary from wave upon wave of grief and affliction, whom no man can save? Has sickness surrounded or unending night, uncertainty stolen your joy and your might? O doubting, O fearful, remember his care. The helpless and hopeless need never despair. For from your afflictions his glory shall spring. The deeper your sorrow, the louder you'll sing. Remember your Father, his promise, his love. I'll never forsake you, this pain will not break you, for I will remake you for unending joy. My promise is faithful, though now it is painful. No power can trample my covenant love. So, bibigyan po natin ang ilang minuto sa ating personal prayer bago po natin bukasan. At muli po, pinapaalala ko ang ating mga prayer request nariyan po sa ating group chat at inyong pong tingnan at ating pong pagsamasamahan ang mga prayer request na naandyan po. So mag-ukol po muna tayo ng ilang minuto bago po tayo mag-close sa ating gawain ngayong gabi.
tayo po ay magwakas sa ating pong pananalangin ngayong gabi. Mapagpalang Ama, salamat po sa inyo at sa katugunan sa bawat karaingan at sama-sama namin idinudulog. Magkakalayo man po kami, ngunit kami pinapaglapit po ninyo sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan at pag-ibig na amin pong idulog ang mga karaingan, kahilingan na inyo pong ibinigay din naman sa amin at kami naniniwala na anumang bagay na aming hingin, lalo tigit kami nagkakasama-sama, at ito'y ayon sa inyong kalooban ay inyong dinirinig at tinutugon. Kaya salamat po at maging sa mga karaingan namin para sa mga gawain ng misyon, amin tinataas sa inyo, inyo pong pagpalain, gayon din ang kalakas kalusugan ng bawat isa, inyo pong samahan at maging mabunga. Gaya ng aming kahilingan sa gawain sa Mamburao, ang Pastor Ronald, 10 naman nakaabot na sa pananampalataya at aming pinagpapasalamat ang maraming sumunod sa tubig ng bautismo nitong nakaraang linggo. Inyo pong pagpalain na lalo pa silang lumago, tumibay at lalo pang magamit sa pag-abot pa ng maraming kaluluwa. Salamat po ng maraming sa biyaya at pagpapala po ninyo sa kanila. Ngayon din namin inaalala ang Pastor Lito Bitidos sa lugar at dako ng Mindanao at ang kanyang buong sambayan. Ang pagpapala po ninyo sa kanila at ang kalayaan ng pagtitipon, ang pananambahan at yun din ang kalang mga soul winning activities, inyo pong pagpalain at higit pang marami ang makakilala at makaabot sa pananampalataya. Tulungan niyo rin po ang gawain sa lugar at dako ng Gumaca, Quezon, ng Pastor Ricky at kanyang may bahay, ang mga nakabot na sa pananampalataya at ang ministeryo na kung saan inyo pong biyayaan pagkat sila'y naghahanda this coming November na kung saan ang organization upang maging isang ganap na church ang mission sa Gumaca. Inyo pong pagpalain. Ama, sa inyo namin tinataas din ang gawain sa kabatuan, ang Pastor Ike, ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, at ang mga nakabot na sa pananampalataya, lalo din ang mga kabataan na kung saan ay mahubog at patuloy na magabayan. Nawa sa kabila ng mga iilan na nakadadalo dahil sa health protocol, tulungan niyo rin po sila at hindi sa mga activities na meron din sila, inyo pong biyayaan. Salamat Ama, pagkat kayo po ay Diyos na tumutugon at nagpapala. Kaya naman, ibinabalik sa inyong papuri. Ganyan din sa gawain sa lugar at dako ng Bae, ang Preacher Carlo at ang gawain doon, 10 na mga mananampalataya. Tulungan niyo rin po sila at biyayaan upang ang gawain ay makapagpatuloy, lumago at sila o Diyos ay makapanindigan na kung saan o Diyos sa panahong ito nalalaman namin ay kailangan nila ang biyaya mula sa inyo, kaya kapangyarihan at pagkilos. Salamat Ama, at maging sa gabing ito sa mga karaing at kahilingan ng mga kapatiran, hindi man minsan masambitla, ngunit nalalaman niyo po aming idinudulog. At laki pang pasalamat sa bawat patuloy sa paggaling at patuloy na kaaliwan at tigit sa mga kapatid na nagdadalamhati dahil sa paglisan ng kanilang mga mahal sa buhay. O Diyos, biyayaan niyo po. At anuman ang merong mga kapatid na merong personal na kahilingan, di man namin masambitla, inyo pong katagpuin, at ang mga ama ng tahanan, mga kabataan, ang aming mga juniors, at maging ang ministeryo ng aming Bible School, inyo pong basbasan at pagpalain. This coming Sunday, ang muli pagbubukas ng gawain ay walang hadlang at lalo pa na maging masisigasig ang inyong mga anak sa pagdalo. Alsin ang mga hadlang o hahadlang. Kayong patuloy na may taas. Pagkat aming hinihingi ang inyong basbas at panguna, lahat ng ito Ama ay aming dalangin. Pasalamat, maging sa aming pagtatapos ngayong gabi, igawad niyo po ang pagpapala at basbas. Ito po ang aming kahilingan dalangin. Pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. His grief and his pain, the lonely affliction, unmerited shame. Though you had betrayed him, he died in your place. The joy set before him, he offers by grace.
love. I'll never forsake you, this pain will not break you, for I will remake you for unending joy. My promise is faithful, though now it is painful. No power can trample my covenant love. I'll never forsake you, this pain will not break you, for I will remake you for unending joy. My promise is faithful, though now it is painful. No power can trample my covenant love. Remember your Father, His promise, His love.